Na-frustrate ka na ba? Nadismaya na ba kayo? Sigurado, lahat tayo may karanasan na frustrate o nadismaya tayo. Halimbawa, yung exercise ka ng exercise, pagkatapos less rice pa yung kinakain mo. Pagkatapos, pag tinignan mo yung sarili mo sa salamin, hindi ka man pumayat, dumoble ka pa. Yun yung masakit, hindi po ba? O kaya naman yung ginawa mo naman lahat, pinapasubmit ka ng mga requirements doon sa trabaho. Nakuha mo na ngang gumastos, umutang para makapasok ka doon sa trabahong yun. And then all of a sudden, sasabihan ka na meron na nauna sa iyo na nakuha. O maaaring yung iba sa inyo, pumasa na, nabigyan ng visa. Meron ng plane ticket, nakasakay na sa eroplano, lumipad na yung eroplano. Pagdating doon sa airport, dininay ka na papasukin. Pinapabalik ka dito sa Pilipinas. Airplane to airplane, airport to airport. Nakaka-frustrate, nakakadismaya. O baka naman yung iba sa inyo naranasan na may in-order online, bumili ng damit, pagkatapos pagdating sa iyo, pagbukas mo hindi damit. Anong binigay? Lapis. O baka naman yung iba sa inyo, nagtitiwala doon sa doktor, sinabihan kayo na mabubuhay pa yung inyong minamahal na may sakit, may chance pa. So pumayag ka na ipakimo, radiation, o dialysis. Then all of a sudden, ilang buwan lang, ilang session, namatay. Nawala yung iyong minamahal. These are very frustrating and dismaying experiences. But the question is, why are we frustrated sometimes? Bakit ba tayo nadidismaya minsan? Ang sagot, dahil meron tayong hinahanap. Dahil meron tayong hinihintay. There is frustration in our life because we did not receive what we were expecting, what we were waiting. So remember this, my dear friends. It is expectation that feeds our frustration. Ang tanong, paano ba natin maaalis ang karanasan na nadidismaya, nabibigo, nalulungkot, o na-frustrate sa buhay? Dalawang paraan lang po. First one, remove your expectation. Kung ayaw mo ng frustration, remove your expectations. Alisin mo yung mga hinahanap mo, yung mga hinihintay mo. Kasi, kung tinatanggap mo lang kung anong binibigay ng Diyos sa iyo, araw-araw. Wala kang hinihintay, kung hindi yung tanggapin mo yung mga biyaya at grasya ng Diyos, papasalamat ka, ano man ang dumating o walang dumating, I tell you, you will become a lot more happier and a lot more peaceful. Halimbawa, kayo po mga mag-asawa, bakit na-frustrate kayo yan sa inyong mga asawa? Diba? Meron kayong set of expectations sa kanila. Kasi gusto nyo yung asawa nyo perfecto eh. Iniisip nyo na hindi niya dapat ako niloko. Hindi dapat siya magsinungaling. Dapat wala siyang tinatago sa akin.
Tama naman po yung mga bagay na yun. Pero tandaan niyo po, nobody's perfect. Even your husband, even your wife, even your partner. And people change. No matter how good they are, no matter how kinder they are when they started. Nobody's perfect and everybody changes. Kung palagi mong hinihintay, hinahanap, yung dapat asawa ko, pagkatapos sa trabaho, umuwi dito, dapat hindi ako pinagbubwisitan, dapat palaging masaya, pinapatawa ako. You are setting yourself you are just creating a very frustrating experience for yourself. Remove that expectation from your partner, from your spouse, from your wife. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi po ba, dapat may pagtanggap. Acceptance for what is, for who they are. For who they will become in the future. Amen? Bakit din po yung mga iba sa inyo na-frustrate, nadidismaya sa mga kamag-anak nyo o baka mismo sa mga kapamilya nyo? Because you're expecting something from them. Hinihintay mo, hinahanap mo na dapat suportahan ka, tulungan ka, gabayan ka. Pag nahihirapan ka, dapat sila yung nandoon na magpupuno ng iyong mga pagkukulang. Pero ang katotohanan minsan, yung mga kapamilya natin, yung mga kamag-anak natin, sila pa yung mga hindi tutulong sa atin. Di po ba? Minsan, ang katotohanan nga, yung mga hindi natin kakilala o hindi naman natin kadugo, sila pa yung mga mas mababait sa atin. And we have to accept that. If you cannot accept that, then you will continue to become frustrated and feel dismayed in your life. O maaaring yung iba sa inyo, nagkasakit, na tinatanong sa Diyos, Lord, bakit ako? Pag hinihintay mo, hinahanap mo, in-expect mo, hindi ka magkakasakit, forever kang malakas. Niloloko niyo pong sarili niyo. Because this is the kind of life that we have. We grow old, we get sick, we become weak. Wala naman pong exempted sa atin sa sakit at sa paghihirap, hindi po ba? Kung gusto mong maging mas masaya, alisin mo yung mga hinihintay at hinahanap mo sa iyong buhay. But the second way to remove our frustrations and dismay in our life is this. Hope. Umasa ka. At ano pong pagkakaiba ng expectation from hope? Magkaiba po yung merong kang hinahanap dun sa umaasa ka. When you say hope, you are waiting for your dreams to come true. No? When you say expectation, I mean, you are waiting for your dreams to come true. But when you say hope, you are waiting for God's dream to come true. Magkaiba po yun. Yung expectation, ang gusto mong mangyari, yung kagustuhan mo. Yung hope, pag-asa, ang gusto mong mangyari, yung kagustuhan ng Diyos. Malaking pagkakaiba po yun. Pag yung gusto mo lang, yun yung mangyari. Pag yung panaginip at plano mo, yun yung hinahanap mo, mapofrustrate ka.
Dahil hindi naman palagi yung kagustuhan mo at yung plano mo yung mangyayari. Di po ba? Not all of the time. What we want, we will get. That is the reason for our frustrations. But remember this. God's wants, God's desire will always come true. What God wants, God will get. Maaaring hindi pa agad-agad mangyayari yung mga gusto ng Diyos. Pero darating ang araw, yan ay mangyayari. Yan ang totoo. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kaya nga po, tingnan nyo, dito sa ating ebanghelyo, yung senturyon na merong request, dalangin, inaasam, lumapit kay Jesus. At ano yung sinabi niya? Panginoon, kahit hindi na po kayo pumunta doon sa bahay para pagalingin niyo yung aking minamahal na alipin, sabihin niyo lamang po, sapat na. Just say the word, and it will be done. My servant will be healed. Kasi umaasa yung centurion doon sa salita ng Diyos. Naniniwala siya sa salita ni Jesus ay makapangyarihan at nakapangyayari. You go back to the book of Genesis. How was this world created? Only through the word of God. So our hope is in the word of God. Ang salita ng Diyos ay hindi lang basta-basta salita na hangin at walang laman. Ang salita ng Diyos ay napakalakas. Ito ay buhay makapangyarihan. So, whatever your problem is, whatever your prayer is, say it to the Lord. And after requesting, opening up your concerns to God, be like the centurion and say, just say the word, and it will be done. Panginoon, ito po yung aking hiling. Panginoon, ito po yung aking plano. Pero kayo po, kung sasabihin nyo lamang, kung magsasalita kayo, mangyayari yung aking pong hinihiling. Umasa tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nakakapag-milagro. Amen? So believe in God, my dear friends. Hope in the Word of God. Because God never disappoints us. We may wait a while, but wait. Because waiting for His Word, waiting for the Word, for the Lord is worthwhile. Yan po yung ating dasal at dalangin. Panginoon, tulungan mo kami na alisin ang aming mga hinahanap, hinihintay, at turuan mo kaming umasa sa iyo. Para mawala ang aming mga pagkadismaya, ang aming lungkot, ang aming pagkabigo, at mapalitan ito ng tuwa at kapayapaan. Amen.